dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ito ng Kamara na gawin ng permanent. Eto mga kababayan, ayaw na talagang magpaawat ni Pangulo dahil binabanatan nyo yung bigas. Sinasabi ng mga kampo ni Duterte na yung bigas daw ay papogi. Papogi pala lulubos-lubusin na ni Pangulo. Eto, ang bigas na 20 pesos, abay itutuloy-tuloy na to! Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nagnakaw, oo Andres. Hindi nagnakaw. Bakit? Sa kabila ng napakaraming proyekto, sa kabila ng kokonti lang, na mga inutang nito, mga kababayan, napakaraming proyekto. Pasok! Desidido ang liderato ng Kamara na gawin ng permanente ang programang bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas at may sa batas ng iba pang panukala para masigit na mapalakas ang sektor ng agrikultura. Kahapon, nagpulong ang mga lider ng Kamara kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para talakayin ang mga panukalang batas na gawing prioridad sa 20th Congress. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, siya mismo ang magiging sponsor ng mga priority reform bill ng Department of Agriculture alinsunod sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng murang bigas para sa lahat ng Pilipino at mapalakas pa ang suporta sa mga magsasaka. Maliban sa P20 Rice Program, sinabi ni Romualdez na kasama rin sa tututukan sa 20th Congress ay ang amyenda sa Rice Tarification Law upang maibalik na ang regulatory powers ng National Food Authority. Ayun natalakay na natin yan mga kababayan. Yan po kasi mga kababayan yung ginawang batas ni Cynthia Villar kita nyo hindi naman napakinabangan Bagtos mga kababayan, mukhang pinagkakitaan pa nila Livestock Development and Competitiveness Act, Philippine Corn Industry Development Act, Onion Research Center Act. Sabi 20 pesos NFA Rice, 20 pesos. Nang inang yan para sa mga DDS yan. Di ba? Tuloy. Amyenda sa Seed Industry Development Act of 1992 at amyenda sa Local Government Code upang mapaigting ang agri-extension services sa mga lokal na pamahalaan. Kita nyo mga kababayan, bukod pa riyan mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, eto, meron pa. Yung po bang, alin ba yun, Boss Mike? Yun yata yung mga hindi lang yung mga kinagat na rabies. Ano yun? Eto, wait, ito yata yun. Pasok. Sakaling nakagat o nakalmot kayo ng inyong mga alagang aso at pusa, nangangamba sa rabies. Libre po ang pagbabakuna sa mga government hospital. Ay, hindi lang ho yan. Hindi lang ho yung mga nakagat ng mga DDS. Bakit mga DDS? Mga aso yun hindi lang yung mga nakagat ng mga aso. Kailangan ko na yatang kailangan ko bang anti-rabies? Kasi nung mga nakaraan ang daming mga asong kumakagat sa akin di ba? Di ba libayan? Ang daming kumakagat na aso sa akin Kasama ka ba? Nagtatanong lang kung kasama ka. Kita nyo, hindi lang ho yan. Libre na rin ang pagpapacheck up ng mga DDS uli. Bakit? Mga kababayan, libre na ho Pati ho yung pagpapacheck up ng mga DDS. Bakit? Mga siraulo yan sabi rito mga kababayan, kakapasok lang na balita. Ayan na. Sabi din free medical check-up. At mental, yung mga may siraulo dyan. Puta, libre na yan. Di ba? Naku, Diyos ko po. Napakaraming mga proyekto ni Presidente. Biruin nyo, ultimo yung kagat ng mga DDS ay kagat ng aso. Mga kababayan abay ginawa na ring libre ni Pangulo. Sa mga dudulog naman po sa private hospitals, may animal bite package naman ang PhilHealth. At paalala rin po, libre po ang bakuna para sa ating mga anak
mula 0 to 5 years old. Kabilang sa mga libre Ayan mga kababayan ha. Baka naman yung mga DDS hindi pa nababukunahan. Lalong-lalo na yung mga premature mga pinanganak dyan. Di ba? DJ Byron na yan. Dadya si DJ Byron. Lalong-lalo na yung mga premature pinanganak dyan. Kailangan nyo na yung programa na yan. Dahil kami, hindi namin kailangan. Sabi ni Pangulo, reklamo ng reklamo itong mga DDS na to. Sige, kayo na lang ang tututukan ko. Lahat ng programa ko, abay para sa inyo. Di ba? Yung mga hindi nakainom ng S26, yung hindi nakaranas, dumapo sa mga lalamunan nila ang promil. Kaya hindi lumaking matalino. Para sa inyo to, programa ni Pangulo. Grabe, no? Matindi. Tuloy. bakuna ang BCG, Hep B, pentavalent vaccine, PCV, oral polio, at MMR vaccine. Pumunta lang po kayo sa ating mga government hospital or health center para rito. Narinig ninyo? Pumunta raw doon kayo para maunawaan ninyo kung anong mga vaccine ang kailangan nyo. Talaga. Ito si Pangulo, malupit rin, Turuin mo yung programa para sa mga DDS lang. Wala bang para sa amin? Baka naman meron, Sabi siguro ni Pangulo, hindi naman kayo nagre-reklamo. Eto na lang mareklamo. Yung mga DDS na to, kulang na kulang sa kalusugan. Ay! Di ba, sa kadagdagang kaalaman, sabi, ako na magtutuloy sa karagdagang kaalaman kung ano yung vaccine na nararapat sa inyong katawan, pumunta na lang sa health center at sa pinakamalapit na mga clinic sa inyong lugar. Grabe. Grabe, Uy, kita nyo ang Pangulo. Ano po? Kita nyo ang Pangulo, ang mga ginagawang proyekto, tulad na lang ng bigas. Sabi, kita nyo napamura niya ng ganyan. Kahit pa mga kababayan, na ito ay limitado, pero nagagawa niya. Alam nyo po ba, mga kababayan, alam nyo po ba na ang bigas sa ibang bansa ay napakamahal? Kaya nga yung iba wala ng bigas Mas mura pa ang tinapay sa kanila kaysa sa bigas. Tayong mga Pilipino, hindi pwedeng mabuhay ng walang kanin sa hapagkainan Sabi nga nila, mawala na ang lechon, mawala na ang adobo, kaldereta, at masasarap na pagkain sa hapagkainan, huwag lang ang kanin. Dahil kapag walang kanin, mga kababayan, lahat ng ulam na yan, hindi masarap yan. Tama po ba? Tandaan nyo mga kababayan, kapag may kanin kayo, meron lang kayong bagoong, toyo, patis sa inyong mga kusina, pwedeng-pwede na yan. Diba? Sa ibang bansa mga kababayan, hindi po sila nagsiserve ng kanin. Kasi sa mga Pilipino, kailangan natin yan Yan na yung nakasanayan natin magbigay tayo ng isang halimbawa na talagang napakamahal na ng bigas sa ibang bansa. Ewan ko ba sa mga OFW, bakit hindi nila alam yan? Hindi nila alam. Ganun na siguro sila kabobo talaga. Na talagang mahal na talagang bilihin, nagre-reklamo pa sila. 20 pesos na lang, nire-reklamo pa. So kayo nakakita ng ganun, mga kababayan. Sa lahat ng bansa, tandaan nyo, kahit mayamang bansa yan, hindi lahat ng mamamayan mayaman yan. Kasi yung mindset ng ibang mga Pilipino, pag nakakita ng foreigner, akala mayaman. Talaga, hoy, nagkakamali kayo Hindi porke nakakita kayo ng Pilipino, mayaman yan. Baka nga mas mayaman pa kayo dyan. Di po ba? Ayun, mga kababayan, sumama si Inday. Di ba? Kaya, hindi lahat ng mayayamang bansa, mayayaman ng mga Pilipino.
Baka akala ninyo, gustong-gusto nyo na dapat mayaman ang Pilipinas para mayaman din kayo? Hindi! Ang ibig sabihin nun, pag mayaman ang bansa natin, nako, lamang-lamang na yon. Pero hindi ibig sabihin nun, magtatamad-tamad kayo. Mahirap na nga bansa natin, tamad pa kayo, ano na naasahan ng gobyerno sa inyo? Buti pa nga sa Vietnam, kukwento ko. Ewan ko kung nakwento ko na to. Sa Vietnam, walang mga pulubi. Bakit? Hinuhuli. Dapat ganun ang gayahin natin Lahat ng mga pulubi, hulihin. Ilagay sa isang lugar, pagtanimin ng mga palay. Diba? Pagtanimin ng mga palay. Kita nyo kapag bumalik uli, nako mga kababayan, pagmumultahin. Dapat ganun, Mr. President, di mo ba kayang gawin yun? Gawin mo kaya yung ginagawa ng Vietnam? Oo. Yung Vietnam, mga kababayan, ganun Kapag ikaw ay nanghihingi, ikaw ay bibigyan ng trabaho sa pamamagitan ng kahit na mga kababayan. Oo. Yung presyo doon, parang presyo lang dito. Ibang-iba sa Amerika, sa Western country, grabe, ang mahal-mahal. Diyan sa Europe, grabe! Sobrang mahal mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, tubig lang 1 euro. 1 euro pinakamura. Oo. Kapag kaho kayo, mga kababayan, sa hotel, sa mga mga lugar na ang pagbibilan ninyo, lugar ng mga tourist spot, mga kababayan, $3. Ay, 3 euro. Alam nyo kung magkano yun? Kulang-kulang 200, isang bote ng tubig, Diba? Makinig kayo mga DDS, Tingnan ninyo to. Kung gaano kamahal ang bigas ng ibang bansa. Mapapatunayan ng mga OFW yan. Na matitino, yung mga bobot, mga tatanga-tanga na mga OFW, abay, sarado mga isip niyan. Pasok! Gaano kamahal ang bigas sa ibang bansa? Pasok, Japan, pinakamalapit. Ininda ng mga residente sa Japan ang mahabang pila para lang makabili ng murang bigas simula pa nitong nagdaang weekend. Yan ay matapos simula ng gobyerno na ipagbili ang kanilang stockpiled rice o inimbak na bigas sa mga pamilihan. Ang mga bigas na ito ay nakalaan para sa panahong may kakulangan o krisis sa supply. Ayon sa Farm Ministry ng Japan, nakahanda silang ipagpatuloy ang paglalabas ng stockpiled rice upang tugunan ang pagdoble ng halaga ng mga commercial rice sa mga pamilihan. Tinitingnang bahagi ng dahilan nito ang naging epekto sa produksyon na naranasang matinding init sa bansa. Target na may pagbili ang bigas sa mga residente sa halagang nasa 2,000 yen o katumbas ng higit 700 piso kada 5 kilo. Grabe mga kababayan, may higit 700 pesos ang bigas nila sa 5 kilo. Divide nyo na lang yan. Siguro mga kulang-kulang 200. Mga kababayan, kita nyo? Diba? Ngayon. Sa mga DDS na nagre-reklamo, ina nyo, sa 20 pesos, nagre-reklamo pa kayo. Ginawa na 20 pesos ni Pangulo, panay todo, reklamo nyo. Ayan kita nyo, sa ibang bansa, napakamahal ng bugas. Bugas kayo ng bugas, kinang-ina nyo. Bugas dito, bugas dito. Kaya, diba? Ang mahal-mahal ng bigas sa ibang bansa. Pero kayo, nagre-reklamo pa kayo. Diba? Ayan dito sa Taiwan, 180 per kilo. Kita nyo? Sa Pilipinas, 20 pesos. Nagre-reklamo pa yung mga inang-ina. Diba? Diba? Dito sa South Korea, 5 kilo. Magkano yun? Magkano yun? Iron lace. Hoy, kita tayo sa South Korea. Hindi pa tapos yung aking pagka Dora. Alam niyo naman ako, kung may Dora, may Doro. Mga next week. Nasa Korea ako, tapos na ako sa North Korea. Punta naman ako ng South Korea. Naku, kung mahal ang bigas dyan Naku, kailangan na dagdag budget, dito, sabi ni Jojo Chavez, saan? Sa, paki-comment nga, Sige nga, paki-comment nga, Kung nasa ang mga bansa kayo, paki-comment,
kung magkano ang presyo ng bigas sa inyo? Sige nga, para malaman ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga DDS na hindi nagla-like dito. 25 pounds, 45 US dollar. Nako. Ano na? Ayan, Pom-pom, 18 pesos ang 2,000. Nako. Ano pa? Ito, nung nakaraan, times 2 yan. Nako, grabe, no? Nako, sir, sige nga, i-comment nyo nga magkano. 400 per kilo. Pwede ba convert nyo na? Alam nyo naman kasi mga bobo yung mga DDS eh. Kapag binanggit nyo yung dollar, mga kababayan, hindi nila maiintindihan eh. Kapag sinabi nyo na 45 dollars, baka pagkaintindi nila, 45 pesos eh. Sabi ni Makiliti, Germany, 25 euro, 5 kilo, baka intindi ng mga DDS. Buti pa si Germany, 25 lang, 5 kilo na eh. Ganon, i-comment ninyo. Yung alin? Yung kung magkano sa peso. hindi maunawa ng mga DDS yan. Tandaan nyo pagka DDS, tatanga-tanga eh. I-comment ninyo. Halimbawa, 1 kilo, magkano? Wag euro, wag dollar. Wag ho, mga dollar o pera dyan sa kinaroroonan ninyo. Ayan, sabi ni Makiliti, 300 pesos per kilo. Kita nyo? Rain, 180 per kilo. Saudi, 100 pesos per kilo. Gusto kasi ng DDS. Ayan, 455 pesos per 5 kilo. Grabe, no, mga kababayan, ang mahal-mahal, Mahal, no? 25 pesos. Per 25 kilo. So, 500 per kilo, Pilipi tabla. Grabe. Ang mahal, Hoy, mga DDS, pwede ba daw ba? Yun na lang yung party nyo, mag-convert kayo. Convert nyo na lang yung mga dolyar nila. Sa piso, para naman may ambag kayo. Ay, 25, pounds. 20 pounds, 25, California. Naku, grabe, no? Mahal. Eto na, sa Japan. Mas mababa ito sa kalahati ng kasalukuyang average price ng bigas doon ngayon. Base sa ulat, naghihintay ang mga residente ng ilang oras sa pila para lang makabili ng isang bag ng bigas kada isang household. Nagsimulang dumoble ang presyo ng bigas sa Japan noong nakaraang taon. Para sa iba pang balita. Nakita nyo. Kaya kayo mga DDS, ang problema sa bigas ay hindi lang sa Pilipinas. Kahit yung mga mayayamang bansa, nagiging problema na nila. Kaya kayo, tigilan nyo na pagre-reklamo, magtrabaho kayo, mga inang-ina kayo. Magtrabaho kayo, hindi yung puro kayo asa sa gobyerno. Lang niya, sisigaw pa kayo, nagutom pa kayo. Problema na ba namin yung gutom nyo? Kung nagtatrabaho kayo, di sana hindi kayo nagugutom, Di ba? Ang problema, namimili pa kayo. Palibasa kasi, mga social climber kayo. Sa totoo lang karamihan ng mga DDS social climber. Lang yan, mga kababayan, totoo lang eh. May nakakasabay ako sa travel eh. Kukwento ko lang kahit saglit, Alam mong DDS, mga kababayan, kapag suot niya na, sa katawan niya, yung buo niyang kayamanan sa Pilipinas para mag-travel. Kapag ka nakita nyo, mga kababayan, kasabay nyo sa pagta-travel, abay suot-suot na lahat ng kayamanan niya. Sigurado, DDS yan. DDS yan, mga kababayan. Ay nako, maniwala kayo sa akin. Eto, puntan na nga natin si Bakla. Ay nako, dito na naman tayo. Haba na ng oras ko pala sa inyo, Ayan nakakabawi na tayo, mga kababayan, Abangan nyo, mga kababayan, abangan nyo yung mga replays natin. Abangan nyo yung ating mga susunod na mga
live at mga topic at mga upload. Yung mga tamad sa upload na lang kayo kasi napili na yun, ano? Parang na-segregate na yung mga gusto nyo lang na topic doon. Di ba, no? Ulitin ko sa mga taga-Korea, magkita-kita tayo May meeting ako dyan, oo. May meeting po ako sa Korea sa mga susunod na linggo. Opo, hindi ko pa alam kung kailan. Oo. Kasi kailangan ibili nila ako ng ticket Oo, syempre. Kung sino may kailangan, siya dapat ang gumastos. Sorry sila. Oo. Kaugali ko si Pangulo, kurepot. Di ba? Kaya mga kababayan, uy, thank you naman kay Sally Garcia. Kita nyo. At sa mga hindi ko nakatagpo, sa mga nag-imbita, pasensya na talaga kayo, hindi tayo nagkita-kita. Sakto naman kasi malapit si Sally Garcia kung nasaan kami. Nakalagak na hotel Kaya ayun, napagbigyan ko. Pero mga kababayan, sayang Evangeline Sanchez, kita mo naman, hanggang sa dahig, pinuntahan ko si Digunya. Putik na yan. So mga kababayan, pasensya na kayo, haba na ng oras natin, baka bukas wala na akong boses. So papawi ako sa inyo, mga kababayan. Promise ko to. Okay? So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at kita-kita po tayo sa susunod na live natin. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.